Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi. So meron tayong pag-uusapan. Ito ay sa rated ko rin, no? Yung pagbabalik daw mula sa kamatayan. Wow, interesting itong topic na to, no? Panoorin natin. Himala o sadyang pinagpala ang puso ni Albert Jimenez. Idiniklara na siyang patay matapos saksakin ng paulit-ulit sa dibdib ng isang kawatan. Pero sa hindi malamang dahilan, ang puso niya biglang nagliwanag at muling tumibok. Anong Ayos, misteryo ang bumalot sa kanyang pinaniniwalaang pagbabalik mula sa kamatayan? Grasya ng Diyos ang bawat pagising sa bagong umagang dumarating sa ating buhay. Ito ang napatunayan sa sarili ni Albert matapos niyang pagdaanan daw noon ang kamatayan Grabe, saksak, ano? at muling pagkabuhay. Ano siya, pare? Tuwing magpapasko noong kabataan ni Albert, lagi niyang inaabangan ng mga kwento ng kanyang lolang relihiyosa. At dito nabuksan ang daan para makilala at mapalapit ang loob niya sa Birheng Maria at Panginoong Hesukristo. Kinuwento sa akin ng lola ko yung apparition ng Our Lady of Fatima. So para bang na-inspire ako nung sabi ko, magpapakabait ako kasi gusto kong makita si Mama Mary. Hilig ko ng laro, hindi nakatulad na sa mga bata. Laro ko nun pari-parian. So, misa-misahan kunwari. So, yun yung parang laro ko nun. Maagang naitanim sa puso ni Brother Albert ang kanyang pangarap na maging pari at maalay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero bago pa lang siya So, pare siya? pari at maalay ang naitanim sa puso ni Brother Albert ang kanyang pangarap na maging Brother pa lang, hindi pa siya nagpapare. Kasi alam ko, brother, medyo ano pa lang yan, no? Yung papare pa lang. Oordinahan ka pa niyan, di ba? Bago ka maging pare. maalay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero bago pa Alam ko yan kasi nasa Catholic school ako noon sa San Sebastian. Ano yan mga teacher namin noon, brother ang tawag, brother. Hindi pa naman siya ganap na pare, pero papunta na siya sa pagiging pare. siya makapasok noon ng seminaryo, Abril ng 1993, isang trahedyang personal ang nagbanta na ang kanyang mga banal na plano kailanman ay hindi na matutuloy. Banal na plano. 22 years old si Albert noon nang mas naging aktibo siya sa iba't ibang gawaing simbahan. Isang gabi, habang papauwi sila ng kanyang kaibigan mula sa dinaluhang fellowship, nakasalubong nila ang isang grupo ng kabataan. Dahil sa isang sombrero, nasaksak si Albert. So noong mga panahon na agaw buhay ka, ano ang nagaganap sa loob ng isipan mo? Sabi ko, nananaginip lang ako, hindi totoo itong mga nangyayaring to. Pagdilat ko, wala ako sa ospital. Kaya lang nung pagkakataon na yun, nung nararamdaman ko na may nilalagay yung mga doktor sa dibdib ko, may nilalagay sa bibig ko, pero hindi ko sila nakikita. And then pagkayari po nun, yung pagkakita ko nung maliit na liwanag po, naging tahimik na ang lahat. Maliit lang siya, tapos palaki ng palaki, nakatapat sa katawan ko. And iyon na po yung pagkakataon na nakita ko na yung sarili ko na ako ay nasa harap na ng mahal na Birheng Maria. Ang larawan po ng mahal na ina, kulang yung salitang maganda. Hindi mo masasabi yung nararamdaman mo. Yung mata niya, una nakita ko kulay brown po siya. Maya-maya nagiging kulay asul yung mata ng mahal na ina. Yung boses ng mahal na ina ay boses na pag narinig mo, mararamdaman mo sa puso mo na parang nangungusap siya, kinukonsensya ka. Sabi sa akin ng mahal na ina, halika sa aking anak, sa aking Panginoon na iyong Panginoon. Pagkasabi niya po noon ay nakita ko sa harapan ko ang Panginoong Jesucristo. Katulad ni Maria. Wait lang. Paano mo nasabing, hindi, mamimiloso po lang ako ng konti, di ba? Hindi ko naman mean na i-disrespect yung paniniwala. Pero, how do you know na si Jesus Christ yun at yun talaga yung mukha ni Jesus Christ?
wala naman nakakaalam ng mukha ni Jesus Christ kahit si Mama Mary eh. Paano mo nalaman na sila ngayon? Ano yung pinagbasihan mo na, si Jesus Christ na to. Nagpakilala? Ako si Hesus Kristo, ganun ba? Nakalutang din yung kanyang puso. Yung sinabi ni Jesus, Typical depiction ito ng mga picture ni Jesus Christ yung sa mga kalendaryo. Yung may puso na dala-dala. Hindi. Baka masabihin to. Kasi baka may ma-offend eh. Ganito kasi yan. Siya ay, ang settings kasi nito ay nasa ospital siya, no? Sinaksak siya. May blood loss na nangyayari. Alam ko, ang blood loss ay nagkukos ng hallucinations. Ayan o. Nakalagay dito mga kababayan ko. Blood loss can lead to hallucinations primarily through the mechanism of hypovolemic shock and delirium. Pwede. Kasi alam nyo kung bakit nasasabi ko hallucinations. Yung depictions kasi ng Virgin Mary at ng Jesus Christ niya ay yung typical na nasa painting, yung mga nasa kalendaryo, yung may hawak na puso. 'Di ba? Ganun na ganun yung itsura nung niya. Syempre, pwede kasi mangyari na sanay siyang makakita ng image na gano'n ni Jesus Christ. Na pag dumating nung nag-hallucinations na siya, yun na rin yung makikita niya. Nagigets nyo ba ako? Kasi yung talaga, yung kinikwento niya, yung Jesus Christ na may hawak-hawak ng puso, yun eh. Yun yung typical Jesus Christ na nakikita natin sa calendar. Heart of Jesus. Kasi yun yung nakikita niya eh. Yung may hawak na puso si Jesus Christ na ganun oh. Yan yung mga ganito. Gantong-ganto yung nakikita niya eh. 'Di ba? Yan oh. Madalas yan na mga ganitong image, 'di ba sa kalendaryo may mga ganyan. Yun ang kinikwento niya, nakikita niya. So meaning, pwede kasing hallucinations yun eh. At hindi lang naman blood loss ang nagkukos, parang nasa operating room siya. Pwede rin kasi yung anesthesia, 'di ba? Anesthesia. 'Di ba? Ito yung gas na anesthesia. Ito yung kinikwento niyang nilalagay sa sa bibig niya habang inooperahan. Mga anesthesiologists, ito yung ginagawa eh. Yan oh. 'Di ba? At yung ba na yan, nakakapag-cause ng hallucinations ba yan? Hallucination. Ayan o. Anesthesia gases can in some cases induce hallucinations as a side effect, particularly during or after administration. Pwede. Pero hindi ko sinasabi, nitrous oxide oh. Yan o. Kaya napansin niyo yung mga yung whipped cream, nitrous oxide din yun eh. Pwede kasing gamiting pang anesthesia yun eh. Yung ini-spray na whipped cream kasi yung gas na nandun, nitrous oxide. 'Di ba? Nagko-cause ng hallucinations yun. Pero hindi ko sinasabing ganun yung nangyari sa kanya. Pero kung titingnan ko, lalo na yung dinidescribe niya yung depiction ni Jesus Christ, ay yun yung common na image na alam natin eh. Tinan nyo. Diba? Yung hawak-hawak yung puso. Heart of Christ. Maraming kalendaryo tayong ganyan, lalo na mga Katoliko. kulang yung salitang maganda. Hindi mo masasabi yung nararamdaman mo. Yung mata niya, una nakita ko kulay brown po siya. Maya-maya nagiging kulay asul yung mata ng mahal na ina. Yung boses ng mahal na ina ay
boses na pag narinig mo, mararamdaman mo sa puso mo na parang nangungusap siya, kinukonsensya ka. Sabi sa akin ng mahal na ina, halika sa aking anak, sa aking Panginoon na iyong Panginoon. Pagkasabi niya po noon ay nakita ko sa harapan ko ang Panginoong Jesucristo. At tulad ni Maria, nakalutang din yung kanyang puso. Yung tinabi ni Jesus na ako ang buhay at pagkabuhay. Sino mang Kasi ano to taong simbahan to Malamang kargado yung utak niya ng ganun. 'Di ba? Lalo na nung habang sinasaksak siya, malamang nagdadasal, Diyos ko, wag niyo po akong pabayaan. Okay lang kung hindi kayo maniwala sa akin Ina-advise ko nga wag kayo maniwala sa akin Kasi baka mamaya sabihin niyo pinipilit ko na naman na ako yung tama. 'Di ba? Maniwala pa rin kayo sa gusto niyong paniwalaan. Pero you can't deny the fact na may point ang sinasabi ko. Maraming factor kasi ang yung sinasabi nakikita. Unang-una pa lang, paano niya na make sure na yung nakita niya na si Jesus Christ? Nagpakilala ba sa kanya? 'Di ba? O si Mama Mary yun. O kahit pa sabi mong nagpakilala let's say sabi natin, sabi ni Mama Mary, ito ang aking anak na si Jesucristo. Let's say ganun ang nakita. Mami-make sure mo na ba na siya ba yun talaga? Hindi ba pwedeng ibang elemento yon na magdideceive sa'yo? Biblical yun na pag may magpapanggap na Kristo. Di ba, men? Maraming pwedeng tanong. Well, kung talagang, inuulit ko, kung talagang naniniwala kayo or naniwala siya, kalayaan niya yun. Di ba? Ako nagre-react lang naman ako. Palataya sa akin, bagamat mamatay, ay tunay na muling mabubuhay. Yun yung magpahanggang ngayon ay nakatanim po sa aking puso. Nitrous oxide siguro yung... Kwento ng ate ni Albert na si Aling Florencia, isang mapait na balita ang sumalubong sa kanilang pamilya. Idineklara ng mga doktor na patay na ang magpaparisa ng miyembro ng pamilya Jimenez. Lahat kami talaga nag-iyakan. Hindi namin tanggap. Parang gumuho yung mundo sa amin. Nung dadalhin na nga sa morgue, bigla nakita nanay ko yung kamay na gumalaw. Gumagalaw yung kamay. Hindi ako makapagsalita Kasi alam ko kasi history ng Rated Corina Sometimes, di ba, minamanipula ng Rated Corina yung yung pinapalabas nila Well, kung yun naman talaga yung account, wala naman tayong magagawa kung talaga namang himala. 'Di ba? Ako naniniwala din naman ako sa power ng Diyos. Kaya lang, kung wala silang may interview ng doktor, tingnan natin baka may interview ng doktor, nasasabihin talagang ganun yung nangyari. Kasi kung wala, kung ito ay kwento din lang naman katulad nung iba, naalala niyo yung yung na content natin sa Rated Corina na yung tungkol doon sa ozone disco. Pero hindi naman sinabing ozone disco yon, na pinalabas nila na yung mga ini-interview nila yun din yung nagre-reenact nung nangyayari. Di ba? May pagdududa na ako dito sa Rated Corina noon pa Pero hindi, kung gano'n naman talaga, wala namang magagawa. Kung talagang himala, naniniwala naman ako makapangyarihan ng Diyos Wala naman ako magagawa doon di ba? Pero kung ito ay walang i-interviewing doktor, ito ay mananatiling kwento lamang. Tingnan natin Alam namin buhay. Nagtakbuhan kami na buhay siya, buhay. Dahil sa maliit na pag-asang napansin ng kanyang ina, muling binuksan ang katawan ni Albert. Ayos, At habang isinasagawa ang biglaang operasyon, isang nakapangingilabot daw na pangitain ang mismong nakita ng kanyang doktor. So nagkaroon ka na ng malay pagkatapos ng surgery, ng operasyon. Opo, ma'am. Pagkadilat ng mata ko, nakatitig sa akin yung doktora. And then, umiyak yung doktora. Sabi niya sa akin, habang inooperahan niya daw yung ugat ng puso ko, ay may nakita siyang crucifix, nagliliwanag. Yun yung malaking tumimo sa... ang mga saksak mo sa may bandang tiyan nung pinakita mo Wait lang ha. Pinakita niya yan Bandang, inooperahan daw, ugat daw ng puso.
Wait lang backtrack tayo nung pinakita niya yung sugat niya. Yung peklat niya. Saan na ba yun? Dito puro tiyan yung tama mo, Min. Anong ugat ng puso yung ano? Kung ang puso banda dito sa medyo left side, wala kang peklat sa left side, Anong ugat sa puso yung ano? Baka ang tinutukoy mong ugat, ito hahanapan ko na lusot. May tinatawag kasing arteries na konektado naman talaga sa puso. 'Di ba? Ano yung tinatawag na arteries nga? Artery. Arteries. So yan, ito yung mga arteries, na connected sa heart yan. Buong pero don't know, siguro ito yung tinutukoy na ugat daw ng puso, 'di ba? Ayan arteries. Ako na yung naghahanap ng explanation Pero sinabi kasi ugat sa puso Dapat may ini-interview yung doktor. Sa akin yung doktora, and then umiyak yung doktora, sabi niya sa akin, habang inooperahan niya daw yung ugat ng puso ko, ay may nakita siyang crucifix, nagliliwanag. Yun yung malaking tumimo sa puso ko. Di ba? Ang reenactment nila sa puso, wala kang tama sa puso, puro tiyan. Mga peklat mo na sa tiyan kasi naksak Yung daan na para sabihin sa akin ng Diyos na ang lahat ng nakita ko ay hindi hallucination or imagination. Binigyan ako ni doktora ng rosaryo. Tinatanong niya ako kung ano yung itsura ni Mama Mary, ano itsura ni Jesucristo. Ano ang sinabi ng nanay at kapatid mo tungkol sa nangyari? Ang ate ko po kasi ay iba yung relihiyon niya. And simula nung siya ay nag-iba ng relihiyon, lagi namin pinagtatalunan yung pananampalataya. Nung marinig niya yung kwento ko na nakita ko si Mama Mary, ang unang sabi sa akin ng ate ko ay, mag-pray ka, si Satan yon, dinideceive ka lang ni Satan. Pero ako na nakakita at nakaramdam. Actually, mas biblical yun Unang offense sa mga Katoliko, kung biblical, since ang pinag-uusapan naman natin ay mga biblical characters, mas biblical na isipin mong si Satan yun Yung nakita mo na yun. Kasi si Maria kasi ay human lang. Hindi naman siya deity para mangyari yung sinasabi mo na 'di ba? Walang kakayahan si Maria na na kasi anong usapin yan Pero kung biblical talaga, dahil kung si Maria ay may power, siya na lang sana nag-convert ng alak dun sa dun sa dun sa tubig, di ba? Inutusan niya pa si Jesus Christ na i-convert yung mga tubig sa alak. Di sana siya na lang gumawa nun. Kasi si Maria, siya lang yung nagpanganak kay Jesus Christ. Actually, yung katawan ni Jesus Christ, hindi naman Diyos yun Ang Diyos yun nasa loob ng katawan. 'Di ba? Human yun namatay nga yun Yung katawan ni Jesus Christ 'Di ba? Inuulit ko ulit na huwag niyo akong paniwalaan. Takot na ako makipag-diskusyon Pero sinasabi ko lang kung ano yung inaakala kong totoo, huwag niyo akong paniwalaan. Maniwala pa rin kayo sa gusto niyong paniwalaan, ha? Para wala tayong away. Alam ko sa sarili ko kung sino yung nakaharap ko. Kinabukasan lang matapos madugtungan ng buhay ni Albert, muling dumaan sa pagsubok ang pamilya. Mahayop kayo! Nang atakihin naman daw ng tila Diablo ang kaka-opera pa lang na katawan ni Albert. Baka naman side effect din na anesthesia yan. Anong nangyari? Tignan mo
napakitaan ka na ni Maria, ni Jesus Christ, tapos na-attract ka pa ng demonyo? Ano ba yan? Para kang sinaniban, pero hindi ba ito maipapaliwanag ng siyensya o ng mga doktor? Dala ng sobrang taas ng lagnat, iyon po yung pagkapaliwanag ng doktor. Iyon yung dahilan kaya po ang ate ko ay nabahala na po sa sitwasyon ko. Kaya ginawa niya, kinausap niya yung doktor. Ang sabi sa kanya ng doktor, Mrs., tatapatin ko na kayo. Ang totoo niyan, wala nang pag-asa kapatid mo. Ang ginawa daw po ng ate ko ay pumunta siya sa ulunan ko. Paglapit kong ganyan, makita ko yung rosary. Parang kusang lumapit siya sa kamay ko. Doon ako nanalangin na Mama Mary, tulungan mo yung kapatid ko, pagalingin mo siya. Pagkasabi daw po ng ate ko ng salitang yun, bigla ako nawalan ng malay tao. Madaling araw nang matauhan muli si Albert at ang una niyang tinanong sa kanyang ate Florencia, bakit siya nakatali sa kanyang higaan? Pagkadinig ng ate ko nung boses ko, sabi niya sa akin, ngayon ako naniniwala, totoo pala talaga si Mama Mary. Sabi niya, palakas ka, pagaling ka, pag magaling ka na, sama-sama tayong magsisimba at magpapasalamat sa Diyos. Hindi inaasahan ni Albert na sa ikatlong araw ay makikita niya ng harapan ang hindi inaasahang bisita. Ang tao na muntik nang umagaw sa kanyang buhay at mga Hinarap sa'yo sa ospital? Inisip mo nung makita mo yung salarin. Pinakita ko yung bituka ko nakalabas, pinakita ko. Wait, naoperahan ka namin eh, di ba? Bakit sasabi mo nakalabas yung bituka mo niyan, min? Ano ba? Inconsistent yung mga kwento ni Kuya. Yung biyak ng tiyan ko, stitches po, 29 stitches siya. Oh, may stitches na pala. Ba't sinabi mo nakalabas yung bituka mo? Sabi ko, mapalad ka pag ako'y nabuhay kasi patatawarin kita at ipagdadasal kita. Pero pag namatay ako, kawawa ka kasi walang mananalangin para sa iyo. Ibinigay ko sa kanya po ng buong buo yung pagpapatawad at paglimot. Tumagal ng halos 1.5 buwan si Albert sa ospital bago siya tuluyang gumaling. Kahit may edad na, pinilit niyang makatapos ng kolehiyo bago siya pumasok sa seminaryo. Isang araw, habang nagbibigay daw si Albert ng life testimony sa mga tao, napansin niya ang isang lalaking pamilyar sa kanya na walang tigil sa pag-iyak. Nagulat ako nung sabihin niya sa akin na siya yung sumaksak sa akin. Pagtapos, para po akong binuhusan ng tubig na malamig. Nung sinabi niya sa akin na, Brad, nagbalik loob ako sa Diyos. Ngayon ay naglilingkod na rin ako sa simbahan. And makagraduate na ako ng college. Sabi ko, kung pinakulong ko siya, baka sa mga oras na to, nasa kulungan pa siya. Baka sa mga oras na to, magnanakaw pa rin siya. O baka sa mga oras na to, patay na siya. Yung naramdaman ko ay may biyaya ang pagpapatawad. Ngayon, isa ng working brother si Brother Albert sa Society of St. Martin de Porres at nagtuturo bilang religion teacher sa isang private school sa Parañaque. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kasabay ng Vlogger pala pagiging si Kuya online eh. teacher, vlogger din si Brother Sabi na Albert. Sa kanyang YouTube channel na Tinig ni Maria, ibinabahagi niyang iba pang grasya at aral na galing mismo sa kanyang personal na buhay. Kung may leksyon man dito, halos buhay mo nang iyong ibinuwis. Ano ang leksyon na iyon? Ang disgrasyang nangyari sa akin ay naging this is grasya. Naging siyang grasya ng Diyos dahil nagkaroon ng conversion yung ate ko. Nagbagong buhay yung taong nakasaksak sa akin. And then yung biyayang ibinigay niya sa akin na pangalawang buhay. Nagdadamit ka na ay ng buhay pampare. na para sa akin, kundi buhay na para sa ibang tao. Yung maramdaman mo Hindi ka yung papare, pagbabago sa buhay mo, ito ay milagro na po ng Diyos. Hindi pa man ganap ang pangarap na maging pari ng 50 anyos Baka na si Brother trainee. Albert. Siguro ganyan ang... Ipinaubaya na niya sa kamay ng Diyos ang kanyang buhay dahil alam at ramdam niya na kahit mahirap at madalas masakit, may katumbas itong grasya para sa ikabubuti ng marami.
Sorry ha, kung may na-offend dun sa ano. Kasi tinitingnan ko lang yung facts ng istorya niya eh. Parang, hindi tapos walang na-interview na doktor. Di ba? Na-explain kung ano ba yun nangyari. Yung idadala na siya sa morgue. Kasi, tapos biglang nabuhay. Tapos, inoperahan siya uli. Then, nung pumunta sa, hinarap sa kanya yung sumaksak sa pwede ba mangyari yun? Paano kung nasa ICU ka? Di ba bawal ma-stress ang pasyente? Ba't ihaharap mo yun dun? Hindi na may SOP yun eh. Naiharap yung ano sa kanya. Maraming hindi ako sure kung pwede mangyari sa totoong buhay yung kinikwento niya. No? Inuulit ko hindi ko kini-question dito yung faith. 'Di ba? Kung naniniwala kayo doon sa ano ni Maria, go ahead, walang problema doon. Kalayaan niyo po 'yon. Ang tinitingnan kasi natin dito, yung authenticity ng istorya niya. Katulad no, pinakita niya nakalitaw daw yung bituka niya. Natahi ka na kamo eh. Tapos sabi mo, ano daw, yung puso niya daw inooperahan. Wala ka naman tama dito eh. Dito ka banda mga nasaksak eh. Wala kang ampeklat dito eh. Nilusot ko na nga lang, baka mamaya artery yung nadali sa'yo. Pwede. Ang artery kasi ugat sa puso naman kasi yung sinabi niya. Pero, di ba, wala man lang in-interview yung doktor na nag-ano sa'yo. I'm so sure, alam mo kung saan ka sinugod. Di ba? May account na pwede magkwento tungkol doon sa nangyari sa'yo. Pero kung arerelayan natin, kasi may reputasyon kasi ang Rated Corina na sometimes nag-iimbento to ng o dinidiktahan nila yung istorya. 'Di ba? Isang patunay doon yung sa vlog ni Sir Sleng, 'di ba? Tinuturuan sila kung ano yung isasagot nila or kung ano yung ikikwento nila. Bahala kayo kung maniniwala kayo. Ako sinabi ko lang naman yung naobserbahan ko. So, yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.